Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, yung nirireklamo po ng mga Duterte Bobo supporter, itong mga DDS na walang kwentang tao, na bakit wala namang nahuling big fish dyan sa flood control scandal ni Bangag. So, ngayon nga po, natupad na nga po ito. So, ngayong araw nga po, no, naglabas ng arrest warrant itong Sandigan Bayan dito nga po kay dating Senador Bong Revilla Jr. At ako naniniwala po ako mga streetwise no na hindi lang po si Bong Revilla po ang madadawit dito. May mga kasunod pa po mga senador at congressman ang posibleng mabigyan nga po ng arrest warrant. Ang tawag po kasi dito proseso. Well, admitted naman no, na medyo palpak naman po talaga yung ginawa ni Ombudsman Rimulya na nagbigay siya ng timeline na bago mag-December 15 may mga arrest tayo. Well, nung sinabi niya, hindi talaga ako naniniwala sa totoo lang. Okay, so pag-usapan ngayon natin yan, no? So ito yung balita from GMA News, no? Sabi dito, okay, saan na ba tayo? Dito. Sabi dito, breaking news! So, January 19, warrant of arrest nilabas ng Sandigan Bayan, 3rd Division, laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. No bail. Di ba? No bail. Parang no joke ni Sara Duterte pala to, no? So, so ngayon, mga babayan, pag-usapan ngayon natin to, no? So, ito yung, bukod nga po dyan sa arrest warrant nga po na ilabas or nilabas ng Sandigan Bayan, good job din po tayo dito sa Sandigan Bayan, no? Kasi, meron din silang hold departure order. O kasabay po ng arrest warrant, kasabay na rin po dito yung paglabas nga po ng hold departure order. So, ibig sabihin nun, hold departure order, so may restrictions. So, kung mababasa po natin dito sa hold departure order, hindi lang ito kay Bong Revilla naka-designate. So, andyan yung pangalan ni Bong Revilla. So, si Bryce Hernandez, Erickson Diaz Hernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Dumasig, yung kanina, no? Si Milita Capistrano, Juat Juanito Coronel Mendoza, at saka si Cristina Del Rosario Pineda. So, dami pala sila. So, ibig sabihin ito mga mabayan, no? Ito po yung conspiracy. So, yung mga nakalista po dito mga mabayan, yan po tinuturo nga po ngayon ng Sandigan Bayan tsaka Ombudsman na nagsabuhatan para po sa isang flood control project na ghost dyan nga po sa Mindoro, no? Kung di ako nakakamali, Mindoro. So, yung kaso, yan. So, yan, hold departure order. So, good job, no? January 19, kasabay mismo ng arrest warrant. At bukod dito, mga streetwise, no, meron pa yun dito. So, 3rd Division. Ito na yung Ano to? Okay, so, ito. In its resolution dated December 16, so galing itong Sandigan Bayan, the Department of Justice National Prosecution Service recommended for the Office of the Ombudsman to approve the filing of charges of the following respondent. So ito na yung yung recommendation. Kaya nga mga kababayan, ito yung sinasabi ko no. Tingnan niyo December 16, lumabas lang yung recommendation. No, so alam naman po natin na pag may mga ganyan po kasing mga kaso na napafile po sa isang korte, palaging may MR po yan, palaging may motion for reconsideration po yan. Kaya nga ito lang tayo lodi po natin yan si Boying Rimulya, no? Lodi natin yan. Pero minsan kasi may mga statement po talaga yan na ba't yung sinabi yun, di ba? For example, ito, naalala ko yan, December 5. Sabi po ni Boying Rimulya no December 5, malapit nang maaresto yan, si Bong Revilla, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, kasi hinog na yung kaso laban sa kanila. December 5 na file yung kaso. Tapos syempre sasagot po si Bong Revilla dito. Sumagot ata siya. Kailangan niya ng 5 days para sumagot. So syempre, ang mangyayari po dito, normal po talaga sa isang kaso na magkaroon ng motion for reconsideration. So malimit po talaga dito 10 days. Ilalaban talaga ng abogado yan. So syempre, pag 10 days po mga streetwise, hindi po kasama dito yung weekend at saka holiday. Ikatapusan ng December, tagtad po ng holiday po yan. Kaya nga po na sinabi ni Boying Rimulya na December, maaresto na si Bong, parang labo naman nito. Mag-MR pa yan So yun, so ngayon inabot ng January, so sakto.
Sakto, pero by the way, no, huwag natin balikan yung mga masalimuot na pangyayari po na yan. Ang importante dito mga streetwise, meron na po nasampulan na isang dating senador. At ako, naniniwala po ako dito na, tulad nga na sinabi ko kanina, din na rin po papasok yung mga ibang mga congressman at saka mga ibang senador din po nasangkot dito na posibleng mabigyan na rin po ng arrest warrant maybe this month or this year. Di ba? So ngayon, mga kababayan, no, so pag-usapan ngayon natin yan. So, syempre, ito, ano ba talaga yung nag-implicate dito kay Bong Revilla? So, ito alam ko na pala yun na to, no, para makompleto lang yung topic ngayon natin. Ito yung rason kung bakit nga po na-implicate si Bong Revilla. Ito po isa po sa mga statement nga po ni dating Yusek Bernardo. Mga 3 minutes video lang naman to Sige. Senator Ramon Bong Revilla Jr. I have a close and friendly relationship with Senator Ramon Bong Revilla, and we go all the way back since the time of Amay Bisaya and Mayor Viseo, who first introduced me to the former legislator while I was still a district engineer in Laguna, sometime in 2005 or 2006. We frequently meet in important social gatherings. Senator Revilla later on became a godparent of two of my daughters, while I became a godparent to one of his children. When Senator Revilla was incarcerated, So, magkumpare pala sila. Magkumpare. Oo. Parang si PBBM tsaka si Sara. May pakita ko mamaya. visited him several times at the PNP Custodial Center at Camp Crame. Because of our close relationship, Senator Revilla had asked me for assistance on several matters which I can no longer exactly recall at the moment because this happened a long time ago and I presently don't have records to help me reconstruct the events. Sometime in the third quarter of 2024, Senator Revilla and I met where he asked me for a list of projects for funding, ostensibly to help him in his national campaign. Yon. When Senator Revilla asked me about the percentage of the commitment, I suggested either 20 or 25, to which Senator Revilla said 25%. Soon thereafter, also in the third quarter of 2024, I asked then District Engineer Henry Alcantara to prepare a list of projects, which he subsequently gave to me. The said projects are enumerated in a list here to attach as Annex A. Yan so may mga nininame drop siya dito. So kasabot si Bong Revilla, kasabot si Henry Alcantara, at kasabot din siya si Yusek Bernardo. Moreover, still in the third quarter of 2024, I also asked the District Engineer, but later Regional Director for NCR, Engineer Gerard Opalencia, to prepare a list of projects which he subsequently gave to me. The said projects are enumerated in a list here to attach as Annex B. I had the list of projects totaling 1.5 billion submitted by Engineer Henry and Engineer Gerard, consolidated in one sheet of paper, and gave the same to Senator Villa in the third quarter of 2024. With respect to the projects under the NEP and HGAB, I followed this up with Secretary Manny Bonoan upon request of Senator Villa, who would also... Tayo dito. Actually, ito yung unfair dito, no? Ngayon, pinasok nila pala to sa NEP kay Cabral. No, through DPWH na meron pala itong basbas ni Bonoan. Sabi to ni Yusek Bernardo, no? Kasi sa NEP nila pinasok pala. So, ang proponent nito, NEP, hindi si Bong Revilla. So, bakit lang arrest warrant si Bonoan? Yung matandang kukuluban na yan, dapat binibigyan... Ay, alam niyo ako, naniniwala talaga ako, no, na hindi pwedeng walang kinalaman si Bonoan dito, eh. Diyan sa mga nangyaring flood control scandal sa Pilipinas, di ba karamihan po yan may kinalaman si Bonoan, lalo na kapag ito pumasok sa NEP. Mayroon tayo eh. O nga naman, di ba? Well, masaya tayo dun na merong unang big fish na maaresto. Dapat dito kasama si Bonoan, dapat dito. So lack of evidence pa rin po ba ang tawag dito? Na sila ni Cabral nagpasok sa NEP nung budget ni Bong Revilla para nakawin, di umano? Follow this up with Yusek Cathy Cabral. The White House compound is the ancestral home of the Revillas with a large blue gate entrance at the time. Sometime in the last quarter of 2024, Engineer Alcantara collected the 25% commitment of about 125 million and informed me that the same was ready for turnover through Engineer Gerard Opalencia. So, medyo gasa natin ito mga kababayan, no? Kasi malaman na panood nyo na yan eh. So, nangyari dito, no, humingi ng pondo si dating Senador Bong Revilla kay dating Yusek Bernardo. So, para sa kanyang national election so 2025. Oo. So kaya naman pala ang dami niya pinamigay na t-shirt ng election. Nakakuha ang t-shirt din sa Pasay. Oo. So kaya pala grande yung campaign ni Bong Revilla nung election. Kasi nga po
posibleng galing po ito sa flood control scandal, no? So ngayon, ayun nga yung point, no? Umingi ng pera pang kampanya si Bong Revilla kay Secretary Bernardo. Tapos nakakuha siya ng pera, 124 million, 25 million na siguro. And then, ibigay po ito sa bahay niya sa bandang Cavite. Oo. Sa boundary yan ng Bacoor tsaka Imus. Malapit sa may, malapit sa may, sa may Sabungan. Oo, harap ng Sabungan yan. Malaking bahay yan, compound yan eh. Puro mga Revilla tsaka Bautista nakatira doon. Oo. So, ayun ang kwento. Oo, ni Senator Bong Revilla. Oo. So, ang interesting dito, no, ano kaya yung kay Jinggoy? Ano kaya? Saan kaya ginamit? Kasi at least si Bong, alam natin kung saan niya ginamit. Diba? Sa kampanya. Kay Jinggoy, saan niya kaya ginamit? Sa lalaki? Lalaki? Okay. Uy, may chismis ako sa inyo. Ha? Maraming bakalang senador pala, no? So ngayon, maalala ngayon natin. So ngayon, ang gusto kong malaman, mga kay-Streetwise, ano ang magiging next move ni Bong Revilla? Kasi kung maalala po natin, ito, nabalita ito 2014. Ito nung nakasuhan nga rin po si dating Senator Bong Revilla ng plunder nung kay Napoles. So si Bong Revilla nga po noon, nag-surrender. Sumuko po siya. Ayun, katabi niya si Yolo tsaka si Lani. Oh. Sumuko siya. Hinarap niya. So doon tayo doon, good job tayo doon kasi at least hindi siya nagtago nung panahon na yon. Hindi siya nagtago. Oo. So ngayon ang tanong ngayon natin dito, ano ang magiging hakbang ngayon ni Bong Revilla? Siya ba'y susuko ulit? Siya ba'y magtatago? Siya ba'y manlalaban? Siya ba'y tatakas sa ibang bansa gamit ang backdoor? Siya ba'y mag-hospital arrest? Yan, marami siyang option. No? And then, mga ka-Streetwise, tatandaan din po natin, no? Ito yung style kasi ni Bong talaga eh. Kung malala po natin, ito dumalo sa kasal ng anak ni Senator Bong Revilla, si Davao City Mayor Sara Duterte at dating Senator Bong Revilla, ay Bongbong Marcos bilang ninang at ninong. No? Dumalo rin sa kasal si Senator Bato de la Rosa at ilang pang senador via Sandra Aguinaldo yan. So, ito po, noong election po ito. Yan. So, kumpare po ni Bong Revilla, si Presidente Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Oo. Actually, ganyan din po. Di ba sabi din po ni Yusek Bernardo, no, na kami ni Bong Revilla ay magkumpare. Oo. Hindi ko lang alam kung ito ba'y parte ng politika, pero alam naman po natin na pag kumpare sa kultura ng Pilipino, may may privilege yan na, kumpare naman tayo, baka naman, di ba? At maraming kumpare yan si Bong, oo. Maraming, nung nakarak administrasyon ni Digong, ang alam ko, yung DILG si Anyo, kumpare niya rin yun. Oo. So yun mga kababayan, no? So kayo po, masabi nyo nga po dito sa unang big fish nga po na arestuhin. Ito sureball na po to. Tama yung sinabi natin nung nakaraan. Diba? It's matter of time na lang po kasi nga po, arrest warrant na lang po ang ilalabas. So ngayon, sigurado na po talaga ngayon may arrest warrant si Bong at saka si Jinggoy. Si Joel next na po yan. At yung mga congressman, posibleng next month or sa March. Abangan natin yan, no? So kasi kung kayo po nababagalan, ako hindi po. Ang tawag kasi natin dito, proseso. Pero syempre, ang point natin dito, manasalita kasi. Well, sana lesson learned, sana next time, huwag na lang po mangangako kung hindi naman pala ituto pa rin. By December, hinog na yan. Arrestuhin na yan si Bong. Oh. So, anong ending? Oh. Ang ending nun, nagkaroon ng epekto ito sa trust rating ng presidente ni PBBM. Di ba? Oh. So, yun, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Di makalimutan pa-share na ng content natin ngayon, no? So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na ulit tayo sa sunod na content. So, thank you. Salamat and babush.